Yo mga master, kamusta kayong lahat dyan? So nagbabalik na naman ako and as promised, meron tayong isang question na naman na sasagutin for every video na ginagawa natin. So for today's video, samahan nyo kami kasi pupuntahan namin si Mrs. sa work niya para sunduin. At yung topic natin for today is about naman sa career namin before sa Pilipinas bago kami pumunta dito sa Canada at kung ano na nga ba yung career namin ngayon dito sa Canada o yung work na ginagawa namin. So tara mga master, pag-usapan natin. Okay. Disclaimer lang po mga master, I'm not speaking for all Filipinos na nandito sa Canada kung ano na nga ba yung career na ginagawa nila dito at kung mas better nga ba yun kumpara sa career nila sa Pilipinas. And the main purpose of this video mga master is to share our very own experience lang dito sa Canada. Some may say na i-share namin yung reality ng Canada, which is totoo naman. Pero again, iba-iba tayo ng reality mga master. At itong kwento namin, ito yung reality namin. And if papapiliin ako kung i-share ko yung negative side ng lugar o yung positive side ng lugar, I will always take dun sa positive side ng lugar. Because again, this video is made to inspire. At kung masaya man yung mga pinapakita naming video dito mga master is because yun yung pinipili naming ipakita. Sa dami ng problema ng mundo, mas piliin na lang natin maging masaya, di ba? Tara mga master, pag-usapan natin yung career namin sa Pilipinas at yung career namin ngayon dito sa Canada. Okay. Let's go! At simulan nga natin kay Mrs. mga master. So bago kami pumunta dito sa Canada, she was a product specialist sa isang pharma company. So kaway-kaway dyan mga kapwa medrep. At dati rin siyang supervisor sa Starbucks dyan sa Pinas. And dito sa Canada, she's taking another degree for business marketing. And again mga master, walang masamang i-improve ang sarili mo regardless of your age. At bukod pa dyan, she's also working as a part-timer sa Starbucks. At ako naman ay isang district sales manager sa isang pharma company sa Pilipinas. Hindi rin naging madali ang job hunting sa akin mga master. Pero after 3 months, na-hire ako bilang isang assistant manager sa isang bath and kitchen store dito sa Canada. At dahil first job ko nga ito mga master, ginalingan ko naman talaga. At dahil physical job din siya mga master, nabigla talaga ang katawan ko dahil hindi ko pa naman nagawa ito sa Pilipinas before. At dahil kasama to sa kwento namin dito sa Canada, sinulit ko naman talaga ang experience na ito. At kung dumadaan ka man sa experience na to ngayon, master, isipin mo na lang walang matibay na gusali ang sinimulang gawin sa taas, laging sa pundasyon. After 3 months at sa blessing na rin ni Lord mga master, nakalipat ako ng job at isa na ako ngayong corporate sales manager sa isang digital solutions company. Again, I'm not saying this to brag but to inspire na lahat ng bagay posible mga master. Maswerte rin kami at may mga kamag-anak kaming nakasuporta sa amin mula sa mga kapatid, mga magulang namin na gumabay sa amin dito. Hindi man lahat tungkol sa pera pero yung support number 1 yun para sa amin. Ito yung mga bagay na lilingunin namin kung bibigyan kami ng chance ni Lord na maging successful dito sa lugar na to mga master. At kung isa ka rin sa nagbabalak pumunta dito sa Canada master at marami kang naririnig na negative things about sa lugar na to, wala naman talagang kahit sinong tao ang nangako ng magandang buhay sa lugar na to, di ba? Unahin lang siguro nating palitan ng mindset natin. Again mga master, a healthy mind is a happy life. Ayun, nakatulog na nga ang anak ko so uuwi na kami mga master hanggang sa muli. Let's go!